Kunin mo ang apron mo at tumakbo ka sa bahay ko ngayon din. Pumunta ka at maghanda ng isang marangyang handaan para sa binyag ng pinakamamahal kong apo. Bilisan mo! Sa katahimikan ng 2:00 ng madaling araw, 1 taon matapos palayasin at itapon na parang basura, mula sa pabrikang pinaghirapan niya sa loob ng 30 taon, na ngayon ay inagaw na, isang walang hiyang tawag mula sa dati niyang biyenan, ang biglang pumasok sa cellphone ni Adela. Isang masakit na insulto. Ang utos na maghanda ng salusalo para sa binyag ng sanggol ng kabit ng kanyang asawa. Isang handaan para sa binyag. Sa ganitong oras ng madaling araw, ang numero ng tumatawag na nanggugulo ay wala sa aking contacts. Sino kaya ito? Sa halip na magalit, isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Adela. Hindi nila inasahan. Silang mga nagpalayas sa legal na asawa sa gitna ng malamig na gabi, na ang isang lumang gunting ng pananahi sa kanyang kamay, ang tuluyang puputol sa kanilang pinagkukunan ng yaman. Isang kasiyasyang kuwento ng karma, kung saan ang malupit na biyenan at taksil na asawa ay sa isang iglap ay naghirap at kinailangang magmakaawa sa paanan ng dati nilang manugang. Kung interesado ka sa kapanapanabik na dramang ito ng paghihiganti, mangyaring pindutin ang subscribe at like button ngayon din. Ang oras ay babalik sa 1 taon na ang nakalipas sa isang lumang pabrika, sa isang gabing tumatagos sa buto ang lamig. Noon ay abalang-abala si Adela sa paggawa ng mga paper pattern buong gabi. Hindi namamalayan ang dugong tumatagas mula sa dulo ng kanyang naninigas na mga daliri. Ang sahig ng pabrika, na sinadyang patayin ang bentilador sa gitna ng matinding bagyo, ay parang bloke ng yelo. Ang malamig na hangin na sumisingit sa mga bitak ng sementadong pader ay napakasakit, na tila humihiwa sa balat. Kahit na nakasuot ng makapal na pantalon at lumang working jacket na puno ng alikabok mula sa puting tela at tisa, hindi ito sapat para labanan ang lamig na tumatagos hanggang buto. Nakaupo si Adela, na parang hipon sa isang malamig na plastik na upuan na walang sandalan. Ang kanyang kalagayan. Na hirap na gumuhit sa malaking papel gamit ang nanginginig at naninigas na mga daliri, ay tunay na kaawa-awa. Kung hindi matatapos ang order na ito bukas ng umaga, mawawalan tayo ng kliyente. Pakiabot naman ng isang saro ng mainit na kape para maibsan ang lamig. Nanginginig ang kanyang tuyo at bitak-bitak na labi. Ngunit ang sagot na dumating ay napakalupit. Mahal ang kape. Huwag kang mag-inarte. Bilisan mo na lang ang trabaho mo. Ang dati niyang asawa, si Ramon, ay komportableng nakaupo habang humihigop ng mamahaling mainit na kape, matalim na nakatingin sa kanya. Ang mga kasukasuan ng daliri ni Adela ay namagana at namumula. Maging ang paghawak ng panulat ay napakahirap na. Ang alikabok ng asul na tisa, na kumapit sa loob ng 30 taon, na hindi na maalis, kahit kuskusin ng sabon, ay nangingitim sa ilalim ng kanyang mga kuko, na nagpaparamdam sa kanya ng bigat ng mga taon. Sa wakas, ang kanyang nanigas at magaspang na dulo ng daliri ay pumutok, at isang patak ng malapot na pulang dugo ang pumatak sa malinis na puting papel. Ang mantsa na kumalat ay kasing trahedya ng kanyang buhay na puno ng pagdurusa. Nanigas ang mga daliri ko. Hindi ko na maigalaw ng maayos, habang ang kanyang dahilan, na sinabi ng may hirap sa paghinga, ay naglaho sa malamig na hangin. Ang mabigat na bakal na pinto ng pabrika ay marahas na itinulak. Ang nakabibinging tunog ng kinakalawang na metal sa riles ay yumanig sa buong pabrika, kasabay ng hangin na kasing talim ng kutsilyo. Isang matapang at matamis na amoy ng mamahaling pabango ang bumalot sa pabrika, na halos ikasuffocate ng lahat. Pagpasok ni Trixie, ang kabit na nakasuot ng mamahaling designer jacket, si Ramon, na kanina'y nagpapakasarap sa mainit na kape, ay mabilis na tumakbo at buong pagmamahal na inakbayan ito. Sweetheart, dumating ka na pala. Bakit ka pa nag-abala na pumunta sa maalikabok na lugar na ito? Ang kanyang boses ay malagkit. Mahirap paniwalaan na galing sa parehong taong sumisigaw at naninigaw kanina lang. Ang eksena ay salungat na salungat sa kaawa-awang kalagayan ni Adela, na tumutulo ang dugo sa kanyang maruming damit pantrabaho
na puno ng mantsa ng langis. Ang ilong ni Trixie, na nakasuot ng mamahaling damit na nagkakahalaga ng daan-daang libong piso, ay nakataas na tila aabuti ng langit. Ang biyenan niyang si Dolores, na pumasok na may mayabang na lakad, ay nagsimulang mag-inarte habang hinihimas ang bahagyang umuumbok na tiyan ni Trixie. Ang eksena ay walang hiya at kasuklam-suklam na nagpasimangot sa sinumang makakita. Naku, ang pinakamamahal kong apo, baka mahamugan. Bilisan mo, balutin mo ng makapal na kumot. Hindi nagtagal. Ang matalim na tingin ni Dolores, na puno ng galit, ay dumapo kay Adela, na nagpapainit ng kanyang nanlalamig na mga kamay. Itong walang kwentang babae na ito, na hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi na kailangan sa bahay ko. Bilisan mo! Mag-impake ka na at lumayas ka dito! Ang isang malupit na pangungusap na iyon ay naging isang matalim na lagari, na walang awang pumunit sa puso ni Adela. Ang mapait na alaala, 10 taon na ang nakalipas, nang pilitin siya ni Dolores na umupo sa harap ng makina ng pananahi sa gitna ng malamig na Disyembre para tapusin ang mga order na naging sanhi ng kanyang pagkahimatay dahil sa sapilitang pagtatrabaho at pagkawala ng pinakamahalagang bagay sa kanyang buhay. Sumilakbo ito na parang basag na salamin at tumusok ng malalim sa kanyang puso. Ang kanyang pinakamahalagang pag-asa ay nawasak dahil sa kanilang walang katapusang kasakiman. Ngunit sila ay mga taong walang bahid ng pagsisisi. Tinitigan ni Adela ang mga papel na puno ng kanyang dugo na nakakalat sa sahig. Naglingkod siya sa loob ng 30 taon hanggang sa maramdaman niyang durog na ang kanyang mga buto. Nagsimula sa isang maliit na patahian, sa isang inuupahang kuwarto na may 2,000 nabisa na puhunan. Ang kanyang kabataan na ginugol bilang misis sa subcontractor factory ni Ramon, na kumakain lamang ng malamig na kaning lamig, ay sumagi sa kanyang isipan ang pagsisisi sa mga malungkot na taon, kung saan siya ay trinato na parang makina, at ang pagkakasala sa kanyang sanggol na pumanaw. Nang hindi man lang nasilayan ang mundo, ay umapaw mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang lakas sa kanyang mga binti ay biglang nawala dahil sa tindi ng sama ng loob na tumama sa kanya na parang tsunami, at napaupo siya sa malamig na sementadong sahig. Ang hikbi na kumukulo mula sa kaibuturan ng kanyang puso ay umakyat sa kanyang lalamunan, ngunit kinagat niya ang kanyang labi at nilunok ito upang hindi marinig. Iyon ay isang masakit at malungkot na sandali, kung saan ang panga ni Adela ay bahagyang nanginginig na tila malapit ng madurog. Hindi makatarungan, itinapon siya na parang basura sa gitna ng malamig na gabi mula sa pabrikang itinayo niya, gamit ang kanyang dugo, pawis, at luha. Sa sandaling iyon, isang makapal na bungkos ng papel ang malupit na lumipad, patungo sa paanan ni Adela, at bumagsak ng mabigat. Ang mga papeles para sa annulment at waiver ng conjugal property, na dumulas sa malamig na sementadong sahig ang pumuno sa paningin ni Adela. Iyon ay isang unilateral na abiso ng pagpapalayas mula kay Ramon na napakayabang at walang hiya. Dahan-dahang yumuko si Adela, at isa-isang pinulot ang mga dokumento na nakakalat sa nagyayelong sahig. Sa gitna ng lamig na gumagapang mula sa kanyang mga tuhod, ang kanyang nanginginig na mga balikat ay dahan-dahang nanigas. Ang pakiramdam ng kawalang katarungan dahil sa pagyurak at pagpunit sa kanya ng walang awa ay dahan-dahang naging isang matalas at malamig na katinuan na parang talim ng kutsilyo. Nang dahan-dahang iangat ni Adela ang kanyang ulo, walang bahid ng pagsisisi na natira sa kanyang namumulang mga mata. Lalayas na walang dala kamo. Sige. Kung iyan ang gusto ninyo, gagawin ko. Sa ilalim ng kanyang mga kuko na puno ng mantsa ng tisa at dugo, mahigpit niyang hinawakan ang sulok ng matigas na dokumento hanggang sa halos malukot ito. Ang nag-aalab na galit na nag-udyok sa kanya, na itapon ang mesa at duraan ang kanilang mga walang hiyang mukha, ay kumukulo hanggang sa mangilo ang kanyang mga ngipin, ngunit dahan-dahan itong pinakalma ni Adela sa kaibuturan ng kanyang tiyan. Ang sulok ng labi ni Adela ay ngumiti na may kalmado at nakakatakot na anyo. Sa loob ng kanyang isip, ang eksaktong petsa ay nagsimula na ang countdown. Alam na alam ni Adela
na sa mga lumang pattern na natira sa pabrika. Hindi sila kailanman makakalusot sa mahigpit na pagsusuri para sa design renewal mula sa parent company. Ang kanyang tingin na kasing lamig ng yelo ay hindi nakatuon sa walang kwentang away ngayon, kundi sa araw ng kanilang kabuuang pagbagsak, ng walang pag-aalinlangan. Eksakto sa araw ng hatol na pang-ekonomiya. 1 taon mula ngayon, kung kailan ang mga makina sa pabrika, na mayroon lamang mga luma at laos na pattern, ay titigil magpakailanman. Matapos ang masakit na paglalagay ng selyo sa mga papeles ng annulment, ang hangin sa loob ng luma at malamig na pabrika ay lalong lumamig. Si Adela ay walang imik na tumalikod at mabigat na humakbang patungo sa kanyang personal na locker na yupi-yupi sa sulok ng pabrika. Bago pa man maabot ng kanyang kamay ang hawakan ng locker, si Dolores na matalim na nakamasid mula sa likuran ay marahas na naghagis ng isang malaking itim na garbage bag. Ang plastic bag ay tumama sa sahig at kinaladkad sa maalikabok na semento, saka malakas na tumama sa dulo ng luma niyang sapatos. Subukan mong hawakan ang ari-arian ng iba. Subukan mo lang hawakan ang kahit isang gamit sa pabrika na ito. Itiniklop ni Dolores ang kanyang mga braso. Itinaas ang kanyang baba nang may pagmamataas at sumigaw na puno ng pang-iinsulto. Ang mga rolyo ng sinulid at tela na palihim mong ninakaw sa lahat ng panahong ito ay sapat na para punuin ang isang truck. Bilisan mo. Kunin mo ang basahan mong damit at lumayas ka bago ko tawagan ng pulis at kasuhan ka ng pagnanakaw. Ang paratangan ang isang legal na asawa na nagtrabaho ng husto sa loob ng 30 taon para gawing numero 1 sa industriya, ang pabrika ng kanyang asawa bilang isang magnanakaw. Tunay na isang kalunos-lunos na bagay. Gayunpaman, hindi binuka ni Adela ang kanyang bibig sa harap ng walang hiya at mapanirang paratang ni Dolores. Sa huli, ang isang tapat na paliwanag ay hindi kailanman uubra sa mga taong nabulag na ng kasakiman. Binaliwala ni Adela ang garbage bag sa kanyang paanan. Binuksan ang kinakalawang at matigas na pinto ng locker. At kinuha ang isang bagay mula sa pinakailalim na drawer. Dito nakasalansan ang iba't ibang uri ng mga gamit sa paggawa ng pattern na dumaan sa kanyang magaspang at bitak-bitak na mga kamay sa nakalipas na 30 taon. Ngunit, iniwan ni Adela ang lahat ng mamahaling imported na gamit at iba pang mahahalagang bagay at maingat na kinuha ang isang lumang gunting na gawa sa mabigat na metal. Ang gunting na iyon, na may hawakang natuklap na ang itim na pintura at amoy kalawang, ay pamana mula sa kanyang yumaong ina na nagpalaki sa kanya sa pamamagitan ng pag-aayos ng mga damit sa palengke sa buong buhay nito. Nang maramdaman niya sa kanyang palad ang malamig na metal na puno ng luha at kalyo ng kanyang ina, ang matinding kalungkutan na matagal na niyang itinatago sa kanyang puso ay umapaw na parang alon. Ito po ay pamana mula sa aking ina. Ito lang ang yaman ko. Kaya ito lang ang kukunin ko. At aalis na ako. Nang ilagay ni Adela ang gunting sa malalim na bulsa ng kanyang pantalon na may boses na walang emosyon. Si Ramon naman ang marahas na nagbato ng isang brown envelope sa mesa. Huwag kang mag-inarte at umiyak. Pirmahan mo na lang itong waiver ng shares. Kung hindi, huwag kang umasa na makakalabas ka sa pinto na ito ngayon. Nagbabantang lumapit si Ramon na may ngisi at pilit na inilagay ang isang murang plastic ballpen sa pagitan ng magaspang at duguan na mga daliri ni Adela. Si Trixie, na nakakapit sa kanya na parang linta, ay kumapit sa braso ni Ramon na nagkakalat ng kanyang matapang at nakakasulasok na pabango. Naku, sweetheart, sigurado namang walang selyo o stamp pad yang ale. Bakit mo pa pinapahirapan? Ipatammark mo na lang. Suminghal si Trixie habang tinitingnan mula ulo hanggang paa ang luma at maruming damit ni Adela at saka tumawa ng mapanlait. Gutom na ako. Parang sumisipa na ang baby natin sa tiyan. Bilisan mo na yan. At kumain na tayo ng high-class na grilled wagyu steak, ha? Sa isang napakalungkot na sandali, kung saan ang asawang naglingkod sa buong buhay niya, ay pinalayas sa kalye sa gitna ng malamig na gabi. Pagkain pa ang kanilang pinag-uusapan. Tunay na ito ang tunay na kulay ng mga taong walang hiya, na itinapon na ang kanilang konsensya. Si Adela,
Kahit nakaharap ang mapanlait na tingin ni Trixie, ay tahimik na inilagay ang ballpen sa mesa. Pagkatapos ay idiniin niya ang kanyang magaspang at bitak-bitak na hinlalaki sa pulang inkpad na inabot ni Ramon. Ang pakiramdam ng pulang tinta na sumipsip sa mga bitak ng kanyang thumbprint ay tila tumagos sa lahat ng kanyang nerbiyos. Si Adela, nang walang anumang pagtutol, ay malinaw na idiniin ang kanyang thumb mark sa ilalim ng dokumento. Sa maikling sandali na iyon, habang ang pulang marka ay naiprint sa papel, malamig at kalmadong binilang ni Adela ang mga araw sa kanyang puso. Ang bilang na 365, eksaktong 1 taon, ay malinaw na nakaukit sa kanyang isipan. Ipinangako niya sa sarili na iuukit niya sa kanilang mga buto kung ano ang kabayaran ng pagtitiis sa maruming kahihiyang ito pagdating ng araw na iyon. Tapos na. Ngayon, aayusin ko lang ang data sa personal kong computer at aalis na ako ng walang pagsisisi. Nang tumalikod si Adela at humakbang patungo sa maalikabok na desktop computer sa sulok ng pabrika, ang mukha ni Ramon, na kanina'y nakahinga ng maluwag, ay biglang sumimangot. Bakit mo hinahawakan ang computer? Huwag mong sabihing palihim mong nanakawin ang listahan ng mga kliyente o mahahalagang kontak ng pabrika natin. Natatarantang hinarangan ni Ramon ang daan ni Adela at inagaw ang mouse sa mesa at itinago sa kanyang likuran. Dahil buong buhay siyang tumitira, ng patalikod at nangaagaw ng pag-aari ng iba, naniniwala siyang gagawin din iyon ng iba. Isang mababaw at makitid na pag-iisip. Huwag kang basta-basta humawak. Babantayan kita ng 2 mata ko. Isulat mo lang ang password at lumayas ka na sa pabrika ko ngayon din. Nakikita ang kaawa-awang kilos ng kanyang dating asawa. Natarantang tinatakpan ang monitor ng buong katawan. Hindi man lang mapait na makatawa si Adela. Sa huli, sa loob ng luma at sirang computer na iyon, wala ni isang mahalagang impormasyon na labis na pinahahalagahan ni Ramon. Marahas na pinunit ni Adela ang isang dilaw na sticky note na nakalatag sa mesa at mabilis na isinulat ang 6 na numero na pamilyar sa kanya. Pagkatapos ay idinikit niya ang memo sa gitna ng monitor. Ang papel ay dumikit ng marahas sa ibabaw ng monitor, na gumawa ng isang tuyong tunog. At saka lamang lumuwag ang tingin ni Ramon. Ang password ay ang birthday mo, Ramon. Kung ganyan ka kapraning, maglogin ka ngayon at tingnan mo mismo ng mga mata mo. Habang abala si Ramon sa pag-type sa keyboard at pagbubukas ng mga folder sa desktop, matapang na binunot ni Adela ang cable ng kanyang personal na external hard drive. Napalihim na nakakabit sa likod ng CPU, kasabay ng matalas na tunog ng pagkakabunot ng connector. Kumurap sandali ang lumang monitor, na senyales na tuluyan nang naputol ang koneksyon ng data. Anong ginagawa mo? Bilisan mo! Ilagay mo yan sa mesa! Sigaw ni Ramon na nanlalaki ang mga mata. Isinuksok ni Adela ang kasing laki ng palad na hard drive sa malalim na bulsa ng kanyang manipis na coat at sumagot ng kasing lamig ng yelo. Sa shared server ng kumpanya, isinumite ko na ang lahat ng data ng mga lumang pattern na gagamitin hanggang sa susunod na spring. Walang kulang ni isa. Si Adela, na nakikita ang kahangalan ni Ramon, ay binigkas ang bawat salita ng malinaw na naglalagay ng matalim na buto sa bawat salita. Ngunit ang nasa loob ng hard drive na ito ay ang mga bagong likha para sa susunod na season na purong galing sa aking pagod na isip at mga daliri. Ito ay personal kong ari-arian. At bilang isang direktor, dapat mong malaman na ayon sa batas, ito ay labas sa sakop ng turnover. Sumulyap si Ramon sa daan-daang file folder na nakahanay sa monitor at mapanuksong tumawa. Para sa isang taong walang kakayahan, na hindi man lang makilala ang pagkakaiba sa pagitan ng mga maliliit na kurba sa isang pattern o ang seasonal trends ng malalaking kumpanya, ang dami ng file na nakikita ay sapat na para makaramdam siya ng kasiyahan. Dalhin mo o hindi, bahala ka. Sa tingin mo ba ay hindi tatakbo ang pabrika natin dahil lang sa dinala mo ang isang pirasong sira-sirang gadget? Tinapik ni Ramon ang monitor gamit ang kanyang daliri nang mayabang at ngumisi na nakataas ang baba. Sa dami ng file sa server, mukhang kaya nating tumagal ng 3 taon. Ngayon, tapos na ang pakay mo. Lumayas ka na sa pabrika ko magpakailanman. Isang hangal na pagyayabang mula sa isang taong hindi alam
kung ano ang kanyang ginawa. Kung anong perpektong bitag ng pagkawasak ang kanyang pinasok gamit ang sariling mga paa. Hindi niya namamalayan na ang mahalaga ay hindi ang dami ng file, kundi ang katotohanang ang nag-iisang core technology na makakatugon sa mahigpit na pamantayan ng design renewal ng parent company ay tuluyan ng nawala. Malamig na itinikom ni Adela ang kanyang mga labi, habang nararamdaman ang matigas na hawak ng lumang gunting at ng hard drive sa loob ng kanyang bulsa. Pagkatapos ay isinara niya ang kwelyo ng kanyang manipis na coat at tahimik na naglakad patungo sa bakal na pinto ng pabrika. Ang lugar kung saan ang kanyang dugo at pawis sa loob ng 30 taon ay ibinuhos. Mula sa kanyang likuran, naririnig na ang mapanuksong tawa ni Trixie na pumipili ng menu ng baka para sa tanghalian kinabukasan at ang maingay na daldalan ni Dolores. Ngunit ang kanilang mababang uri na ingay ay hindi na umabot sa tainga ni Adela. Hindi nagbura o nagnakaw ng kahit ano si Adela. Lahat ng iyon ay sa kanya mula pa sa simula. Itinigil lamang niya ang kanyang hangal na kawang-gawa ngayon ang pagbibigay ng kanyang mahalagang teknolohiya ng libre sa mga taong hindi karapat-dapat. Pagkalabas ni Adela, ang luma at mabigat na bakal na pinto ng pabrika ay agad na sumara sa kanyang likuran na tila hindi na makayanan ang sarili nitong bigat. Daan-daang kilo ng bakal na dumulas sa kinakalawang na riles ang tumama sa hamba ng pinto na naglabas ng nakakatakot na tunog na yumanig sa buong lugar. Iyon ay isang mabigat at hindi na mababagong tunog ng pamamaalam na perpektong naghiwalay sa nakakatakot na lamig sa labas at sa maruming kasakiman sa loob ng pabrika. Ang hangin na kasing talim ng kutsilyo sa nagyayelong gabi ay walang awang humampas sa kanyang mukha. Ngunit sa loob ng puso ni Adela, isang mainit at nag-aalab na apoy ng paghihiganti ang nagliliyab. Ang nakamamatay na bitag na magpapataw ng perpektong hatol na pang-ekonomiya sa kanila sa araw ng malaking design renewal ng parent company sa susunod na taon ay nakalatag na. Ang countdown patungo sa pagkawasak na sasabog. Eksaktong 365 araw. Mula ngayon ay nagsimulang tumakbo ng malamig at walang pagkakamali. Sa sandaling isinara ang pinto ng pabrika, ang mabibigat na hakbang ni Adela ay sa wakas ay huminto sa dulo ng isang makitid at tahimik na eskinita sa gilid ng lungsod. Nang pihitin niya ang padlock ng isang inuupahang kwarto na nagkakahalaga ng 30,000 pesos gamit ang isang lumang susi, ang kinakalawang na bisagra ay umirit na tila hindi na makayanan ang bigat. Pagkabukas ng pinto, isang amoy ng luma at maasim na amag mula sa itim na pader ang sumalubong sa kanyang ilong. Ang lamig mula sa dilaw na linoleum na sahig na nanlalamig dahil sa bagyo ay tumagos sa manipis na suwelas ng kanyang sapatos at walang awang nagpayelo sa dulo ng kanyang mga paa. Tumayo siya sa gitna ng nagyayelong silid at tiningnan ang paligid ng walang laman na espasyo. Tanging ang kisame na may mga mantsa ng amag na kumakalat na parang mapa at ang mga pader na umbok ang wallpaper dahil sa halumigmig ang nakikita. Ang tanawin ay tunay na kaawa-awa para sa resibo ng kanyang sakripisyo sa loob ng 30 taon hanggang sa maramdaman niyang durog na ang kanyang mga buto. So, ang resibo ng 30 taon kong pagpapakadurog ng buto ay isang amoy amag na kwarto. Bulong ni Adela, gamit ang kanyang nanlalamig na mga kamay. Dahan-dahan niyang binuksan ang zipper ng kanyang lumang bag. Mula sa ilalim ng bag, hindi mamahaling gamit, kundi ang mabigat na metal na gunting na pamana ng kanyang ina, ang maingat niyang inilabas. Ang magaspang na tela na nakabalot sa hawakan ay unang naramdaman ng kanyang mga daliri. Sinundan ito ng bigat ng malamig na metal, na natuklap na ang pintura, na tila tumagos hanggang sa kanyang dibdib. Ang matinding kalungkutan na matagal na niyang kinimkim sa kanyang puso ay sa wakas ay sumabog na parang nasirang dam. Inay, nabuhay akong parang aso sa loob ng 30 taon sa ilalim ng pamilya ni Ramon. Pero ang natira lang sa kamay ko ay itong luma mong gunting. Mahigpit na niyakap ni Adela ang malamig na gunting at naupo na nakabaluktot sa nagyayelong sahig nang walang nakakarinig. Sa mahigpit na pagkakatikom ng kanyang mga labi, sa wakas ay nagsimula siyang umiyak na parang pinipiga ang bituka. Ang pigil na iyak na pumuno sa madilim na silid
ay malungkot na humalo sa tunog ng malamig na hangin na sumisingit sa mga siwang ng bintana. Ang likod ni Adela na umiiyak, habang nakabaluktot sa makitid at malungkot na silid, ay mukhang napakaliit at kuba, dahil sa bigat ng 30 taon. Sabi mo luma at walang silbi na ako, di ba? Oo, masarap bang lunukin ng high-class na wagyu steak na yan sa pabrikang itinayo ko gamit ang dugo at pawis ko kasama ng maliit na batang iyon? Kahit na lumuluhan ng dugo. Ang mga nakangiting mukha ng kanyang dating asawa at biyenan ay malinaw na nakikita sa isip ni Adela. Magsawa kayo. 1 taon mula ngayon, paluluhurin ko kayo at padidilain sa alikabok sa harap ng basura na ito. Ngunit ang kanyang mga luha ay hindi tumagal magdamag. Matapos ang maikli at malalim na pag-iyak, tumayo si Adela na nag-aalangan habang nakaalalay sa sahig at naglakad patungo sa makitid at lumang banyo. Binuksan niya ang gripo at dumaloy ang malamig na tubig. Sinalok niya ang tubig gamit ang 2 kamay at marahas na hinilamusan ang kanyang mukha. Nilinis niya ang kanyang namumula at namamaga na mga mata at ang bakas ng luha gamit ang malamig na tubig. Huwag kang umiyak. Ang pag-iyak sa aking kapalaran ay nagtatapos ngayong gabi. Matapos patuyuin ang kanyang mukha gamit ang tuwalya, tumayo si Adela sa harap ng basag na salamin sa banyo, sa likod ng mga patak ng malamig na tubig. Ang kanyang matalim na tingin, na puno ng paghihiganti, ay matatag na nakatitig. Ang matalim na hugis ng kanyang mga pisngi at ang namamaga niyang mga talukap dahil sa pag-iyak ay nagpatunay lamang sa kanyang matatag at nakakatakot na determinasyon. Ang manugang ng kung sino, ang alis sa pabrika ni Ramon. Ang luma at pagod na balat na iyan ay itatapon ko sa kanal simula ngayon. Marahas na sinuklay ni Adela ang kanyang basang buhok at bumulong na kasing lamig ng yelo. Adela Cruz, ang pinakamahusay na pattern maker sa Pilipinas. Gamit ang tunay kong pangalan, puputulin ko ng perpekto ang inyong kabuhayan. Pag-alis sa salamin, agad na naupo si Adela sa malamig na sahig. Binuksan ang kanyang lumang laptop at binuhay ito. Sa gitna ng kadiliman, ang tanging maputlang ilaw mula sa monitor ang nagbibigay liwanag sa kanyang mukha na puno ng paghihiganti. Ang kanyang mga daliri na bitak-bitak, dahil sa alikabok ng tisa, ay mabilis na tumipa sa keyboard. At ang mabilis at tiyak na tunog ng pag-type ay pumuno sa katahimikan ng silid. Ang mga file ng kanyang natatanging portfolio na nakalusot sa mahigpit na pagpili ng malalaking kumpanya noon ay maayos na nakahanay sa screen. Daan-daang komplikadong disenyo ng pattern na isinilang mula sa kanyang mga daliri na nagtrabaho ng husto sa loob ng 30 taon, ay nagniningning sa maliit na monitor. Kung walang perpektong bagong teknolohiya ng pattern para sa bagong paglulunsad ng parent fashion company sa susunod na taon, kaya bang umandar ng mga lumang makina sa pabrika na iyon? Kahit 1 araw lang, matapos ang kanyang trabaho, inilabas ni Adela ang isang lumang pitaka mula sa bulsa ng kanyang coat at binuksan ang zipper sa pinakailalim na bahagi. Doon ay maayos na nakatago ang isang business card na may direktang numero ng telepono ng presidente ng parent fashion company na ibinigay sa kanya nang bumisita ito sa pabrika. 3 taon na ang nakalipas at pinuri siya ng husto. Dahan-dahan niyang hinaplos gamit ang kanyang kalyadong daliri ang texture ng mamahaling gold-plated na business card na luma na ang mga gilid. Ginoong presidente, pinuri niyo noon na ang aking galing ay nagkakahalaga ng 100 milyong piso. Ngayon, papatunayan ko kung sino ang tunay na may-ari ng teknolohiyang iyon. Ang mga mata ni Adela ay nakatuon na sa perpektong pagbaligtad ng kapangyarihan na mangyayari 1 taon mula ngayon nang walang pag-aalinlangan. Kinabukasan ng umaga, eksaktong 9:00, sa pagsisimula ng opisyal na oras ng trabaho, sa wakas ay tinawagan ni Adela ang direktang numero ng presidente. Isang mahaba at mabigat na dial tone ang bumasag sa katahimikan. Pagkatapos ay narinig niya ang isang pino na electronic sound na senyales na konektado na ang tawag. Magandang umaga po, Ginoong Presidente. Ako po si Adela Cruz, ang pattern maker na dating nagtrabaho sa Ramon's Apparel. Isang sandaling katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay narinig ang mabigat
at nagulat na boses ng presidente. Adela Cruz. Ang ginang na gumagawa ng lahat ng magagandang pattern sa ilalim ni Ginoong Ramon. Ano't napatawag ka ng ganito kaaga? Si Adela, nang walang pag-aalinlangan, ay direktang tumungo sa punto na may kalmado at malamig na boses. Simula po ngayong araw, tuluyan na akong umalis sa subcontractor factory na iyon. Bilang kapalit, nais ko pong ialok sa inyo ang eksklusibong karapatan sa mga bagong pattern na perpektong magpapabago sa design renewal ng inyong kumpanya sa susunod na taon. Sa sandaling naramdaman ang bigat ng tensyon sa kabilang linya, nagbigay ng isang malakas na suntok si Adela. Bilang kapalit, bigyan niyo po ako ng isang kapangyarihan. Ang posisyon bilang head auditor ng head office na may kakayahang suriin at tanggalin ang mga subcontractor company sa susunod na taon gamit ang sarili kong mga kamay. Ang malaki at perpektong bitag na puputol sa kabuhayan ng mga taong nagtaksil sa ugnayan ng pamilya isang taon. Mula ngayon ay sa wakas, ay nagpakita ng matalas nitong anyo. Eksaktong isang taon ang lumipas. Sa isang tag-araw, ang pabrika kung saan pinalaya si Adela ay kumukulo na parang impyerno. Ang kinakalawang na ceiling fan ay hirap na umiikot. Ang mga baluktot na elisi nito ay kumakaskas sa takip ng kisame na naglalabas ng nakakairitang tunog ng metal, ngunit walang silbi sa harap ng nakakapasong init na higit sa 35 degrees Celsius. Si Ramon, na nakaupo sa opisina ng direktor, na hindi namamalayan ang perpektong time bomb na itinanim ni Adela, na malapit ng sumabog, ay naglabas ng kanyang pinakabagong smartphone mula sa bulsa. Ang kanyang hitsura habang abala sa pakikipag-usap sa isang salesman mula sa isang luxury sports car dealer ay kaawa-awa. Hello, Mr. Dealer. Yes, my beautiful wife. Gusto ko na ang kotse ngayon din. So, please, ilabas mo na yang high-class imported sports car bukas ng umaga. Oo, ang bayad ay gagamitin ang corporate credit card namin. So, iswipe mo lang hanggang sa maximum limit. Eksakto sa sandaling nagyayabang siya. Isang matalas at nakabibinging alarma ng makina ang umalingaw-ngaw sa buong pabrika at ang conveyor belt na kanina'y tuloy-tuloy na umiikot ay biglang huminto. Ang amoy ng nasusunog na motor ay kumalat sa malagkit na hangin at tumusok sa ilong ng mga tao. Ang factory manager, na basang-basa ng malamig na pawis, ay tumakbo papasok na may maputlang mukha habang marahas na binubuksan ang pinto ng opisina. Sa kanyang nanginginig na mga kamay, ay hawak ang isang sulat ng product rejection mula sa head office ng higanteng fashion company na may malinaw na pulang selyo. Sa labas ng bintana sa kanyang likuran, libu-libong piraso ng damit para sa fall season na tinanggihan at tinrato na parang basura ng head office ay nakatambak na parang bundok na pumupuno sa bakuran ng pabrika. Ang sikat ng araw ay tumatama sa mga damit na punit-punit ang plastic packaging at ang amoy ng basa at sintetikong hibla ay kasuklam-suklam na kumakalat sa mainit na hangin. Sir Ramon, tinanggihan ng head office ang lahat ng bagong produkto para sa fall season dahil depektibo raw ang mga pattern at ibinalik lahat. Talagang malulugi na tayo sa kalsada. Nanginginig na parang malapit ng maputol ang boses ng factory manager. Ngunit si Ramon, na hawak pa rin ang telepono, ay ikinaway lamang ang kanyang kamay na may pagkainis. Nasira lang sandali ang makina. Bakit kayo nagkakagulo? Mr. Dealer, huwag niyo silang pansinin. Ituloy niyo lang ang kontrata. Binaliwala niya ng tuluyan ang desperadong babala mula sa pabrika at inis na kinuyumos ang bill para sa bilyon-bilyong pisong penalty sa mesa at itinapon sa sahig. Ang mga dokumento ay bumagsak at nagkalat ng walang silbi. Ngunit ang mga numerong nakasulat sa bawat papel ay isang malaking utang na sapat para lunukin ang buong kumpanya ni Ramon. Ang mga empleyado na nag-aalala sa kanilang sahod ay tumigil sa pagtatrabaho at nagsimulang magbulungan. Ngunit ang hangal na pagyayabang ni Ramon ay lalo pang lumala. Yang penalty na yan, takpan na lang natin ng maximum loan sa bangko. Ang biyenan ko naman ang pangunahing supplier sa malaking fashion company. Anong kinakatakot niyo? Hindi niya namamalayan na ang buhay ng kanyang kumpanya ay malapit ng maputol
at nagwawaldas pa siya ng pera ng kumpanya para makuha ang loob ng kanyang batang kabit. Kasabay nito, si Dolores, ang ina ni Ramon, ay abala sa pagwawalis sa pinakamahal na grocery store sa kanilang lugar habang patuloy na pinupunasan ang pawis. Sa determinasyong hindi magpatalo sa kanyang mayayamang balae, bitbit niya ang isang basket na puno ng high-class na wagyu at sariwang abalone. Naku, kahit mayaman ang mga balae ko, hindi nila matatalo ang sinseridad ni Dolores. Puputulin ko ang yabang nila sa aking pambihirang, galing sa pagluluto. Si Dolores, na basang-basa ang mukha ng pawis, ay nagyayabang sa kanyang mga kapitbahay habang puspusang naghahanda ng handa para sa pagdating ng pamilya ng kabit ng kanyang anak. Ngunit ang kanyang makitid at lumang kusina ay matagal nang naging babuyan na halos walang malakaran. Sa sangkalan, mga makakapal na hiwa ng karne ang nakalatag, na hindi man lang pinatulo ang dugo, at ang malansang amoy ay kumakalat. Sa kalan na puno ng itim na sebo, ang takip ng kaldero ay nanginginig, at ang brown na sabaw ay umaapaw, na naglalabas ng maasim na usok. Naku, bakit hindi lumalabas ang dugo ng karneng ito? Ewan. Buhusan na lang ng mamahaling pampalasa. Hindi naman nila malalaman. Ang kamay ni Dolores na may hawak na mapurol na kutsilyo ay napaka-clumsy. At tanging ang tunog ng pagtama ng kutsilyo sa plastik na sangkalan ang maririnig sa kusina. 2:00 na ng madaling araw. At dahil sa init mula sa malaking kalan, ang kusina ay parang sauna. Ang mga mamahaling sangkap na naiwan sa room temperature ay nagsimulang maglabas ng maasim at nakakasulasok na amoy. Nang sa wakas ay tikman ni Dolores ang kaldereta na maasim na, namutla siya at napaupo. Paano na ito? Panis na lahat. Darating ang mga mapanuring balae bukas ng tanghali. Sa naninilaw na paningin, inis na pinunasan ni Dolores ang screen ng kanyang smartphone na puno ng mantsa ng mantika at tarantang naghanap ng numero sa kanyang phone book. Ito ang numero ng kanyang dating manugang, si Adela Cruz, na pinalayas niya sa kalye na parang lumang sapatos. Ang ideya na utusan ang legal na asawa na maghanda ng handaan para sa lahi mula sa kabit. Isang ideya na mula lamang sa isang taong nabulag ng kasakiman at nagtaksil sa ugnayan ng pamilya ay kumislap sa kanyang namumulang mga amata. Nasaan na ang lintik na babaeng iyon, si Adela Cruz? Tawagan ang walang kwentang babaeng iyon ngayon din at utusan siyang maghanda ng pagkain hanggang bukas. Ang mga hangal na taong iyon hanggang ngayon ay hindi namamalayan na ang perpektong time bomb na sumasakal sa kanilang leeg ay tumitiktak na at malapit ng sumabog. 2:00 ng madaling araw, nang ang lahat ay tahimik na. Sa isang marangyang penthouse living room na may tanawin ng kumikinang na ilog sa gabi, isang matalas na vibration ang umalingaw-ngaw. Ang tunog ng isang napaka-jologs at kakaibang ringtone ay marahas na pumunit sa elegante at tahimik na hangin ng silid na may banayad na amoy ng diffuser. Sa screen na nanginginig sa ibabaw ng marmol na mesa, ang pangalan ni Dolores. Isang pangalan na hindi niya binura sa loob ng 10 taon, ay kumikislap na pula. Nang makita ang nakasusuklam na pangalan, isang malamig at matalas na ngiti ang dahan-dahang sumilay sa pulang labi ni Adela. Ang paniniwala na dumating na ang oras, kung kailan ang mga nilalang na mas mababa pa sa hayop, ay sa wakas ay huhukayin ang kanilang sariling libingan at mahuhulog sa bangin ng pagkawasak, ay nagpaningning sa kanyang mga mata. Sa wakas, nararamdaman na nila ang lubid sa kanilang leeg at nagsisimula ng magpumiglas. Oo, si Adela, nang walang pagmamadali, ay sumandal sa marangyang leather sofa at dahan-dahang pinindot ang answer button. Kasabay ng pagdampi ng malambot na sutlang damit sa kanyang balat, ang matinis na sigaw ni Dolores ay sumabog mula sa speakerphone. Natila pupunitin ang eardrums. Hoy! Ikaw! Bilisan mo! Pumunta ka sa bahay ko ngayon din. Bukas ng tanghali, darating ang pamilya ng bagong asawa ng anak ko. Bilisan mo. Maghanda ka ng marangyang handaan. Nakasusuklam na isipin kung paano pa rin naniniwala ang kanyang hangal na biyenan na may kapangyarihan pa rin siya. Ang parehong tao na nagpalayas sa kanya sa pabrika,
Sa isang nagyayelong gabi ng taglamig, 1 taon na ang nakalipas. Ang utos na ipagluto ang dating manugang para sa binyag ng sanggol ng kabit ay isang ideya na mula lamang sa isang nilalang na mas mababa pa sa hayop. Pinigilan ni Adela ang kanyang nangingibabaw na pandidiri at nagpasya na tahimik na panoorin kung gaano kalalim ang huhukayin ng hangal na matanda ang sarili niyang libingan. Si Dolores, sa kabilang linya, ay hindi maitago ang kanyang hingal at sabik na yurakan ang dignidad ni Adela gamit ang yaman ng kanyang balae. Alam mo ba kung gaano kayaman ang balae ko? Sila, yung mga taong darating na may dalang maletang puno ng pera, na hindi mo makikita sa buong buhay mo. Kahit magtahi ka, hanggang sa madurog ang mga buto mo. Isang hangal na pagyayabang mula sa isang taong hindi man lang alam na lahat ng order mula sa parent company na bumubuhay sa kanila ay naputol na at ang kanilang kumpanya ay nasa bingit ng malaking pagkalugi. Hindi hinayaan ni Adela na magbago ang kanyang emosyon dahil sa walang laman na banta na iyon at magaan na iwinagayway ang kanyang kristal na baso ng alak. Ang pulang alak na kasing kulay ng paglubog ng araw ay dahan-dahang dumaloy sa transparent na salamin at pinanatili ni Adela ang kanyang perpektong katahimikan. Nang hindi nagsasalita, ipinadama niya ang isang mabigat at malamig na katahimikan na parang lason na dahan-dahang pumapatay sa kabilang linya. Nang makita na ang kanyang dating manugang, nakaraniwang nanginginig at yumuyuko sa kanyang galit, ay hindi nagbigay ng anumang reaksyon. Isang malinaw na pagkataranta ang nagsimulang marinig sa boses ni Dolores. Hindi niya mapigilan ang kanyang kumukulong galit at nagsimulang sumigaw ng mas malakas na tila sinasapian. Hoy Adela Cruz, naririnig mo ba ako? Ipapadala ko ang address ngayon. Kaya gumapang ka dito kasama ang apron mo sa loob ng 30 minuto. Ang paos na boses na basag dahil sa pagsigaw at ang magaspang na hininga dahil sa pagod ay tumama sa tainga ni Adela matapos sapat na matuwa sa kahiyahiyang pagwawala. Sa wakas ay inilagay ni Adela ang kanyang baso ng alak at hinugot ang kanyang espada ng paghihiganti. Ang ilalim ng kristal na baso ay lumapag sa marmol na mesa na nag-iwan ng maikli at malinaw na alingawngaw. At bago pa man mawala ang tunog, dahan-dahang bumuka ang mga labi ni Adela. Excuse me, handaan para sa binyag? Ang numero ng isang lola na nanggugulo sa telepono ng ibang tao ng ganito kaaga ay wala sa aking contacts. Sino po sila? Isang pangungusap na iyon ay may pambihirang kapangyarihan na perpektong pumutol sa nakasusuklam na tanikala na tinatawag na biyenan na nagtali sa kanya sa loob ng 30 taon at yumurak sa kanila bilang mga estranghero. Nang ang malamig at matatag na boses ni Adela ay matalas na humiwa sa hangin, tanging isang kakaibang tunog ng isang taong nauubusan ng hininga ang narinig mula sa kabilang linya. Habang si Dolores, na natigilan dahil sa hindi inaasahang insulto at pang-aalipusta, ay hindi na makapagsalita. Inilabas ni Adela ang kanyang huling ultimatum. Hindi ito isang babala lamang. Ito ay isang malupit at sadistikong timer na tiyak na puputol sa buhay ng kanyang kalaban. Kung may oras ka pa para sa walang kwentang usapan, buksan mo ang iyong mga tainga at makinig ng mabuti. Bukas ng umaga, 9:00, darating ang financial audit team mula sa head office ng higanteng fashion company sa kumpanya ng anak mo. Tila nang aasar sa pananahimik ni Dolores, idiniin ni Adela ang kanyang galit sa bawat salita at sinaksak ng punyal ang puso ng kanyang kalaban. Kaysa isipin mo kung paano pagsamantalahan ang anak ng iba, sabihin mo na lang sa anak mo na ayusin niya ang basura sa paligid niya bago siya malugi sa kalsada bukas ng umaga. Si Adela, nang hindi nagbibigay ng pagkakataon sa kanyang kalaban na ipagtanggol ang sarili o magmakaawa, ay malupit na pinindot ang pulang buton upang tapusin ang tawag. Ang malamig na signal ng makina na nagpapahiwatig ng pagputol ng koneksyon ay tahimik na pumuno sa kanyang malawak na sala na nagpapatunay na perpekto niyang napanalunan ang digmaang ito. Kasabay nito, sa makitid at lumang kusina ni Dolores, kung saan ang amoy ng panis na pagkain ay kasuklam-suklam na kumakalat, isang trahedya ang naganap. Ang smartphone na nahulog mula sa kamay ni Dolores ay bumagsak sa matigas na sahig ng kusina at nabasag ang screen.
Ang mga basag na salamin na nakakalat sa sahig ay sumasalamin sa ilaw ng fluorescent lamp at kumikinang ng matalas. Tila naguhula sa trahedikong kinabukasan ng kanilang pamilya na madudurog. Si Dolores, na napaupo na may maputlang mukha, ay bumulong sa hangin na tila hindi makapaniwala. Financial Audit Team, anong sinabi ng babaeng iyon? Ngayon, ang haharapin na lang nila ay ang hindi maiiwasang pagkawasak at ang nakakatakot na bangin ng kahirapan na nilikha ng malaking sakuna na nagngangalang Adela Cruz. Eksaktong 9:00 ng umaga sa bakuran ng pabrika na tahimik, kung saan ang ingay ng mga makina ng pananahi ay tuluyan ng nawala dahil sa libu-libong ibinalik na damit. Isang malaking pagbabago ang naganap. Sa tuyo at maalikabok na lupa, isang itim at marangyang sedan na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso ang tahimik na pumasok. Ang tunog ng mga mamahaling gulong na dumadaan sa mga lubak ay bumasag sa katahimikan. Isang assistant na nakasuot ang mabilis na bumaba at magalang na binuksan ang pinto sa likod. At isang babae na ang itsura pa lang ay nangingibabaw na sa paligid ang dahan-dahang lumabas. Iyon ay si Adela, na nakasuot ng isang perpektong puti at gintong business suit mula ulo hanggang paa. Ang babaeng nakatayo doon ay ibang-iba sa babaeng 1 taon na. Ang nakalipas ay puno ng alikabok ng tisa at mantsa ng langis na may bitak-bitak at sugatang mga daliri. Ang dulo ng kanyang matulis na high heels na gawa sa pinakamahusay na katad ay nagsimulang tumuktok sa luma at bitak-bitak na marmol na sahig ng labi ng pabrika. Ang bawat matalas na tunog ng kanyang takong ay nagpapabigat sa buong silid. Tila mga hakbang ng isang hukom. Napapalapit upang sakalin ang leeg ng mga makasalanan. Pagkababa ng sasakyan, napangiwi si Adela sa amoy ng langis at pawis na sumalubong sa kanya. 30 taon kong isinakripisyo ang aking mga buto at laman para palakihin ang lugar na ito. Pero kahit 1 taon na ang lumipas, ang nakasusuklam na amoy ng pabrika na ito ay talagang nakakasuka. Ang trahedikong alaala ng araw na iyon, nang itapon siya sa kalye sa gitna ng taglamig, ay sumagi sa kanyang isipan. Ngunit isang nakakabighani at mayabang na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Noon, si Ramon, na may magulong buhok at pagod na hitsura dahil sa pagpupuyat sa pag-aasikaso sa mga depektibong damit, ay nagmamadaling lumabas mula sa opisina. Ang kanyang mga hakbang, na kanina'y tumatakbo, na may mapanipsip na ngiti dahil sa pag-aakalang isang mahalagang bisita ang dumating, ay natigilan na parang bato nang makita si Adela sa gitna ng lobby. Ang dati niyang asawa, na dati losyang at hindi kaakit-akit na itinapon niya sa alikabok, ay nagbalik sa anyo ng isang perpekto at nagniningning na pinuno na mahirap kahit tingnan. Ang mga mata ni Ramon ay nanginginig, sinusubukang itanggi ang katotohanan. Ngunit ang pambihirang karisma na nanggagaling kay Adela ay mahigpit ng sumasakal sa kanyang leeg. Tita, bakit ka naparito ng ganito kaaga? Akala mo ba kung anong lugar ito para basta-basta ka nalang pumasok? Ang parehong nakasusuklam at mababang uri na tawag, tulad ng 1 taon na ang nakalipas, na iniisip pa rin na siya ang nasa itaas, ay lumabas sa bibig ni Ramon. Sa harap ng walang kwentang sigaw na iyon, sa halip na magalit, dahan-dahang tiningnan ni Adela ang itsura ni Ramon, mula ulo hanggang paa, na may mayabang na tingin, na parang nakatingin sa isang gumagapang na ipis. Ang amoy ng malamig na pawis sa kanyang gusot na damit, at ang dumi sa ilalim ng kanyang mga kuko ay kitang-kita. Ngunit hindi nagbago ang ekspresyon ni Adela. Hindi man lang niya naramdaman ang pangangailangang magsalita, at sumenyas lang gamit ang kanyang baba. Ang personal assistant na nakatayo sa kanyang tabi ay lumapit sa reception desk. Inilabas ng assistant ang isang makapal na gold-plated business card at inilagay ito ng marahas sa harap ni Ramon. Nganga si Ramon na parang tanga nang makita ang kumikinang na logo ng higanteng fashion company. Tiningnan siya ng assistant na may pandidiri. Ang tawag na tita ay hindi na pwedeng gamitin basta-basta dito. Hindi na siya ang tita ng dati. Dumating siya bilang head auditor na may buong kapangyarihan mula sa higanteng fashion company. Agad kang magpakita ng galang. Nang ang salitang head auditor ay tumama sa tainga ni Ramon,
Itinulak ni Adela ang isang folder na may opisyal na sulat na may pulang selyo sa dibdib ni Ramon. Ang matulis na gilid ng papel ay kumaskas sa gusot at basang damit ni Ramon. At isang masakit na kahihiyan na hindi niya pa naramdaman sa buong buhay niya ang tumagos sa kanyang buong katawan. Simula ngayong araw, sisimulan namin ang financial at special audit sa mga subcontractor company. Huwag ka ng maraming satsat. Ilabas mo ang iyong mga financial records ngayon din. Nang bumagsak ang malamig at matatag na utos ni Adela, 7 elite accountant, ang sabay-sabay na naglagay ng kanilang mabibigat na bag ng dokumento sa mesa. Ang mga metal na kandado ng mga itim na bag ay sabay-sabay na bumukas, at ang matalas na tunog ay umalingaw sa lobby. Bago pa man maisara ang bibig ni Ramon, 12-dosenang mga audit book at legal notice ang pumuno sa mesa. Walang oras para tumayo na parang tanga. Bilisan mo. Ilabas ang mga dokumento. Mula sa pagsusuri ng mga depektibong produkto na ibinalik kahapon, hanggang sa detalye ng personal mong gastos na ginamit mo sa mga nightclub. Sa gitna ng mga empleyado na nagpipigil ng hininga, nagsimulang sumabog ang mga bulungan. Hindi ba't yan ang dating asawa ng direktor natin? Diyos ko po, pagkatapos palayasin, paano siya naging department head ng parent company? Sabi nila nagtaksil daw ang direktor at pinalayas siya ng walang-wala. Tignan mo ngayon, nagbalik na may dalang espada para pugutan ang ulo ng direktor. Tapos na ang pabrika natin. Dose-dosenang matatalim na tingin at bulungan ang tumusok sa kanyang katawan na parang punyal. Si Ramon, na gustong magtago sa butas ng daga, ay namula at namutla, at patuloy na umuubo. Iyon ay ang sandali ng kabuuang pagkawasak ng kanyang dignidad, kung saan kinailangan niyang yumuko sa harap ng lahat ng kanyang mga tauhan, sa harap ng kanyang dating asawa na hindi niya man lang itinuring na tao. Adela, ano ba talaga ito? Paano ka naging department head ng fashion company? Si Ramon, na sa wakas ay napagtanto ang kabigatan ng sitwasyon, ay iniabot ang kanyang basang kamay upang hawakan ang manggas ni Adela na may mapanipsip na ngiti. Unang-una, maraming nakatingin, kaya mag-usap tayo ng maayos sa opisina ko. Hindi naman tayo iba sa isa't isa. Mahigit 10 taon tayong mag-asawa. Bakit kailangang maging ganito kapormal? Ngunit, umatras si Adela na tila umiiwas sa isang nakasusuklam na dumi at malupit na iwinaksi ang kanyang maruming kamay. Sa kanyang mga mata, wala nang bakas ng bulag na sakripisyo o damdamin bilang mag-asawa. Ang naroon na lamang ay ang matalas na paghihiganti upang ganap na yurakan ang kanyang kalaban. Ang kapal ng mukha mong hawakan ako ng marumi mong kamay? Ang pribadong usapan ay pagkatapos mong pusasan at makulong. Magsalita ka hanggang sa gusto mo. Sa public attorney, malamig na tiningnan ni Adela ang mamahaling relo sa kanyang pulso at sinimulan ang countdown upang putulin ang buhay ng kanyang kalaban. Dalhin mo ang ebidensya ng paglilinaw sa unang yugto ng embezzlement sa harap ko bago mag-alas 5 ng hapon. Huwag mong kalimutan ang kahit isang detalye ng gastos sa pag-upa ng mamahaling sports car na binili mo para sa iyong kabit. Ang kahihiyan na pinakagusto niyang itago ay nabunyag sa harap ng lahat ng kanyang mga empleyado. Nanginginig ang mga labi ni Ramon. Adela, pakiusap. Iligtas mo ako kahit ngayon lang. Kung babayaran ko ang multa, talagang malulugi ako. Mayroon ka rin namang malasakit sa pabrika na ito, di ba? Malasakit? Isang salita na lumabas sa bibig ni Adela ay mas matalas pa sa talim ng kutsilyo noong pinalayas mo ako na nagtrabaho ng husto sa loob ng 30 taon sa gitna ng taglamig ng walang-wala. Sinabi mo ba ang mga salitang iyan? Itinaas ni Adela ang kanyang baba at ngumiti bilang isang ganap na nagwagi. Dinudurog ang natitirang dignidad ni Ramon. Huwag kang mangarap na ipagtanggol ang sarili mo. Isumite mo ang 100% ng orihinal na mga dokumento bago mag-alas 12 ng tanghali bukas. At kung may kulang na kahit 1 piso, agad kang ikukulong. Bago dumating ang ipinangakong alas 6 ng gabi, nagmamadaling lumapit si Ramon sa bakuran ng pabrika na mainit na parang sauna. Si Ramon, nabasang-basa ng malagkit na pawis mula ulo hanggang paa, ay hindi man lang magawang tumingin ng diretso sa matalas na mga mata ni Adela.
ang nakasusuklam na ekspresyon sa kanyang mukha, kung saan patuloy na dinidilaan ang kanyang mga tuyong labi, ay sapat na para masuka ang sinumang makakita. Ang manipis at gusot na mga dokumento sa dalawang kamay ni Ramon ay nanginginig ng husto. Ganito kasi, Adela, mukhang may malaki kang hindi pagkakaunawaan. Hindi ako nagnakaw ng pera ng kumpanya para sa pansariling interes. Ang taong nagtapon sa kanyang asawa, na nagtrabaho ng 30 taon na parang basura, ay sinusubukan ngayong ipagtanggol ang sarili. Tunay na katawa-tawa. Lahat yon ay pera na napilitan akong gamitin para sa mga kliyente at bilang operational expenses para sa kumpanya. Alam mo naman ang kondisyon ng pabrika. Sa harap ng mababaw at nakasusuklam na depensa na iyon, hindi man lang nag-abala si Adela na magsalita at marahas na inagaw ang mga detalye ng bayad na isinumite ng accountant. Walang pag-aalinlangan. Inihagis niya sa hangin ang mga peking dokumento na minanipula ni Ramon. Ang mga kopya ng resibo ay nagkalat sa bakuran ng pabrika na parang mga basurang inanod ng ulan. Ang tunog ng mga papel na bumabagsak sa mainit na aspalto ay bumasag sa katahimikan. Maaaring baluktot ang bibig, pero magsalita ka ng totoo. Huwag kang magdepensa gamit ang marumi mong bibig. Ang mga papel na ito ang nagsasabi ng katotohanan. Tinapakan ni Adela ang isa sa mga kopya ng credit card payment na nahulog sa sahig gamit ang kanyang mamahaling takong at hinarangan ang pagtatanggol ni Ramon. VIP maternity suite sa isang mamahaling ospital para sa kabit, 250,000 pesos. Down payment para sa upa ng luxury sports car, 300,000 pesos. Ano ang kinalaman nito sa operasyon ng pabrika? Ang masamang katotohanan na ang daan-daang libong piso na sinabi ni Ramon na para sa mga kliyente ay ginastos pala para sa luho ng kanyang kabit ay nabunyag. Nang marinig ang nakakagulat na katotohanan, sumabog ang galit ng mga empleyado. 3 buwan nang delayed ang sahod natin. Tapos ginamit niya ang pera ng kumpanya para sa postnatal care ng kabit niya at sa mamahaling kotse. Nagtrabaho tayo sa ilalim ng init na ito na may isang electric fan lang habang pinapalamon niya ang kabit niya gamit ang corporate credit card. Dapat natin siyang i-report. Ang mga paratang na puno ng galit mula sa kanyang mga tauhan ay umulan sa kanya at sa wakas ay nawalan ng lakas si Ramon sa kanyang mga binti. Nang mapaatras siya at maupo sa isang upuang bakal, ang paa ng upuan ay kumaskas sa sahig na gumawa ng isang matalas na tunog. Namutla ang mukha ni Ramon at nanginginig ang kanyang mga mata sa takot. Adela, Department Head, pakiusap, iligtas mo ako kahit ngayon lang. Kung sasabog ang astronomical na multa na ito, talagang malulugi ako sa kalsada. Alalahanin mo na naging mag-asawa tayo sa loob ng 10 taon. Sa harap ng nakasusuklam na pagmamakaawa na iyon, tiningnan siya ni Adela na may malupit na tingin na parang nakatingin sa isang naapakan na ipis. Hindi niya kailanman nakalimutan ang malulupit na salita na lumabas sa maruming bibig na iyon noong araw na pinalayas siya. Si Adela, sa isang mekanikal at matalas na tono, ay malinaw na inihayag ang huling desisyon ng head office. Huling desisyon mula sa head office. Simula ngayong araw, lahat ng kontrata sa higanting fashion company ay kanselado. Lahat ng pagpapadala ng damit mula sa warehouse ay itinigil na. Nanginginig ang mga labi ni Ramon. Ngunit hindi pa tapos ang walang awang pag-block ng pondo ni Adela. At isa pang balita na pinakatatakutan mo, lahat ng hindi pa nababayarang bayarin para sa mga naipadalang produkto ay suspendido. Ibig sabihin, wala ni isang sentimo ang lalabas. Nang marinig ang perpektong hatol ng kamatayan na umulan sa kanya, hinawakan ni Ramon ang kanyang ulo at humihingal. Pinutol din ni Adela ang huling lubid na kanyang hawak. At ang iyong mahiwagang corporate credit card na ginamit mo para magyabang ay kakablock lang ng credit card company. Dahil sa kasong embezzlement, ngumiti si Adela bilang isang ganap na nagwagi. Simula ngayon, ang credit limit mo ay 0 na. Kahit pambili ng isang mangkok ng mami sa kanto ay hindi na pwede. Ang takot na ang card na naging tanging pinagkukunan ng luho ni Ramon at ng kanyang pamilya ay tuluyan ng naputol, ay nagpabigat sa buong pabrika. Habang gumagapang si Ramon sa sahig na umiiyak at may sipon, sinusubukang abutin ang laylayan ng pantalon ni Adela.
Malamig na sinipa ni Adela ang kanyang maruming kamay. Sa harap ng 12-dosenang empleyado, ang taong dating tinatawag na direktor ay gumagapang sa sahig na dumidikit ang tiyan. Nagmamakaawa sa paanan ng kanyang dating asawa. Inilampaso niya ang anumang emosyonal na argumento. At sa isang pangungusap, ay ibinaon ang pako ng legal na pressure sa isipan ng kanyang kalaban. Papasok ang mga kasong sibil at kriminal bukas ng umaga. Hindi ko lang i-freeze ang iyong mga account bukas ng alas 6 ng umaga, kundi puputulin ko rin nang tuluyan ang buhay ng iyong kumpanya at ang iyong buhay. Itinuring ni Adela si Ramon na nakahandusay sa sahig na parang isang nakasusuklam na dumi at lumabas ng pabrika nang may matatag na hakbang nang hindi lumilingon. Ang tunog ng kanyang matalas at regular na takong na tumutunog sa marmol na sahig ay umalingaw-ngaw sa labi na parang isang perpektong awit ng libing na nagpapahiwatig ng pagbagsak ni Ramon. Sa bulsa ng pantalon ni Ramon, sunod-sunod na nag-vibrate ang mga text message ng paniningil mula sa mga lending company at ang pagtanggi sa approval ng kanyang sports car. Si Ramon, na tuluyan ng nalunod sa kumunoy ng pagkalugi, ay ikinuyom ang kanyang mga kamay sa hangin at sumigaw ng nakakatakot hanggang sa mamalat ang kanyang lalamunan. Ah, Adela Cruz, ikaw na babaeng demonyo. Sa tingin mo ba, mananahimik lang ako? Ngunit ang kanyang pag-aalsa ay isang walang kwentang sigaw lamang ng isang talunan na naglaho sa likod ng mabigat at saradong pinto ng pabrika. Sa mismong oras na si Adela ay nagsasagawa ng kanyang nakakakilabot na pagpapatupad sa pabrika na pinuputol ang pinagkukunan ng pondo ni Ramon sa lumang sala ng bahay ni Ramon. Ang pamilya ni Trixie ay mayabang na nakaupo, nagdiriwang para sa binyag ng kanilang bagong apo. Si Dolores ay nakasuot ng isang nagniningning na pulang barot saya na gawa sa pinakamahusay na sutla, at sa kanyang mga kulubot na daliri, ipinagmamalaki niya ang isang malaking pekeng brilyanteng singsing. Maingat niyang itinapon ang mga panis na pagkain at pinalitan ito ng mga murang pagkain mula sa isang karinderya na ipinagmamalaki bilang kanyang sariling luto. Ngunit, ang nakasusuklam na amoy ng matigas at mamantikang fishball at tuyong kaldereta ay sumira sa kapaligiran ng party. Ang ina ni Trixie ay kahina-hinalang tinitingnan ang pagkain. Si Dolores, na basang-basa ang likod ng pawis, ay mabilis na nagsinungaling. Naku! Balae! Ito ay high-class wagyu kaldereta na niluto ko magdamag gamit ang lihim na recipe ng aming pamilya. Huwag ka nang magtanong. Kumain ka na lang. Ikinaway ni Dolores ang kanyang kamay na may peking singsing at nagyabang tungkol sa yaman ng kanyang anak. Ang anak kong si Ramon ngayon ang may hawak ng fashion business ng parent company, kaya ang pera ay umaagos. Ang yaman niya ay sapat para magdaos ng ganitong party ng 100 beses. Ang mababaw na pagyayabang ay lalong nagpabigat sa hangin. Eksakto sa sandaling nag-aalangan ang magbalae na kumain. Tumunog ang doorbell. Naku, sino kayang walang modo na nagdo-doorbell ng ganito kaaga? Siguro si Ramon, nagpa-deliver ng mamahaling alak para sa mga kagalang-galang niyang balae. Masiglang naglakad si Dolores papunta sa pinto at binuksan ito. Doon ay nakatayo ang isang postman na may blankong mukha. Hawak niya ang isang makapal na registered mail. Kay Ginang Dolores po. Ito ay isang mahalagang registered mail mula sa korte. Pakipirma po dito sa electronic pad. Nang marinig ang salitang korte at makita ang selyo ng gobyerno sa sobre, nagsimulang manginig ang mga daliri ni Dolores. Sa ilalim ng matatalim na tingin ng kanyang mga balae, sinubukan niyang balewalain ang malamig na pawis sa kanyang likod. Nang hindi alam ang laman, pinunit niya ang sobre gamit ang nanginginig na mga kamay. Nang buksan niya ang dokumento, natigilan siya. Sa gitna ng papel ay nakasulat ang nakakatakot na mga salita. Desisyon ng paglilitis para sa ari-arian. Paglilitis ng ari-arian? Anong kalokohan ito? Sino ang maglalakas loob na i-auction ang bahay ng iba? Sa ilalim nito ay isang babala. Babala ng pag-agaw at pagsusuri ng ari-arian. Ang nakakatakot na katotohanan ay nabunyag. Ang kanyang anak na si Ramon
Dahil sa hindi kayang bayaran ang malaking multa at ang luho ng kanyang kabit, ay palihim na isinanla ang bahay na nakapangalan sa kanyang ina. Ang pag-asa na ang kanyang tanging kanlungan ay mawawala sa isang iglap ay nagpablangko sa isip ni Dolores. Ang mahal kong bahay ay ia-auction? Ang anak ko ay direktor ng isang matatag na kumpanya. Bakit kailangang kunin ang bahay na pinaghirapan ko sa buong buhay ko dahil sa utang? Nang marinig ang sigaw ni Dolores, ang mukha ng ama ni Trixie ay biglang lumamig. Namumula sa galit, ibinagsak niya ang kanyang kubyertos at tumayo. Ang mga kubyertos ay tumama sa plato na nagdulot ng nakakairitang tunog at isang tingin ng pandidiri ang itinapon niya kay Dolores. Balae, niloloko niyo ba kami? Ang aming anak, na pinalaki namin ng buong pagmamahal, ay nakatira pala sa bahay ng isang taong may utang na malapit ng ma-auction at malugi? Ang party na ginamit para magyabang ay sa isang iglap ay nahulog sa bangin ng kahihiyan at takot. Ang mataas na ilong ni Dolores ay tuluyan ng nabali at nanginginig na lamang siya. Ang dignidad ng pamilya na ipinagmamalaki niya ay nadurog ng isang pirasong papel, isang perpektong karma. Nanginginig ang boses ni Dolores. Hindi po ganyan, balae. Siguradong may pagkakamali lang ang korte. Kapag dumating si Ramon, ipapaliwanag niya lahat. Isang hindi pagkakaunawaan lang ito. Eksakto sa sandaling sinusubukan ni Dolores na abutin ang laylayan ng pantalon ng kanyang balae. Isang malakas na vibration ng cellphone ang umalingaw-ngaw mula sa bulsa ng ama ni Trixie, sa tainga ni Dolores. Ang tunog ng vibration ay parang isang senyales ng isa pang sakuna, habang si Dolores ay nanginginig na sinusubukang magpaliwanag. Ang tunog ng cellphone mula sa bulsa ng ama ni Trixie ay tuluyang nagpabagsak sa lahat. Ang mukha ng ama ni Trixie na sumagot sa telepono ay biglang nanigas na parang bato. Ang kanyang malaking katawan ay tumalon mula sa mesa at ang mabigat na upuan ay tumilapon. Anong ibig mong sabihin? Kinansela ng parent fashion company ang kontrata sa pabrika ni Ramon at idineklara itong bangkarote? Ang balita ng pagkalugi ay nagpanganga sa pamilya ni Trixie. Lahat ng bayarin ay suspendido at mayroon pang bilyon-bilyong penalty. Kaya bukas ng umaga, sarado na ang kumpanya niya. Matapos makumpirma ang balita, tiningnan ng ama ni Trixie si Dolores na nakaupo sa sahig. Hindi niya napigilan ang kanyang galit at sumigaw. Pamilya ng mga manloloko na mas mababa pa sa basura. Ang kapal ng mukha niyong lokohin ang mahal kong anak na may status ng isang taong malapit ng malugi. Nang marinig ang sumpa mula sa kanyang mayamang balae, nawalan ng lakas si Dolores at bumagsak sa sahig. Si Trixie, na naunawaan na ang sitwasyon, ay tumayo rin at marahas na hinubad ang kanyang singsing. Kaya pala hindi mo binigay ang Certificate of Authenticity. Kahit sinabi mong P200,000 sa itong brilyante. Peking cubic zirconia lang pala ito galing sa palengke. Ang peking singsing na inihagis ni Trixie ay gumulong sa sahig na gumawa ng isang maingay na tunog na nagpapatunay kung gaano kababa ang pundasyon ng pamilyang ito. Ang kapal ng mukha niyong puntiryahin ang yaman ng pamilya namin, gamit ang murang singsing na ito. Inay, ayoko nang huminga dito kahit isang minuto. Bilisan mo. Kunin ang sanggol at mag-impake na tayo. Marahas na kinuha ng pamilya ni Trixie ang sanggol at naglakad papunta sa pinto. Huwag na huwag mong ipapakita ang nakasusuklam mong mukha sa harap ng aking anak at apo. Simula ngayon, lahat ng suportang pinansyal at ugnayan sa pagitan ng inyong pamilyang may utang at ng aming pamilya ay tapos na. Sinipa ng ama ni Trixie ang pinto. Ang mabigat na bakal na pinto ay tumama sa hamba na yumanig sa buong bahay. Kasabay ng malupit na tunog na iyon, ang suportang pinansyal mula sa pamilya ng balae, na tanging pag-asa ng pamilya ni Ramon, ay tuluyan ng naputol. Sa sala na walang laman, tanging ang amoy ng murang pagkain ang natira. Sa ibabaw ng mesa, ang mga pagkaing hindi nagalaw ay nanlamig. Sa gitna ng kaguluhang iyon, si Ramon ay pumasok na wasak ang itsura. Nang makita ni Ramon ang magulong mesa at ang kanyang ina na umiiyak sa sahig, tuluyan na siyang nawalan ng kontrol. Sa halip na tulungan ang kanyang ina, sinimulan niyang sisihin ito. Kasalanan mo lahat ito.
Dahil sa kasakiman mo, bakit mo pinalaya si Adela, na maayos na nagpapatakbo ng pabrika, na nagdulot ng ganitong sakuna? Isang masamang pag-aalsa, kung saan kinalimutan niya ang kanyang sariling kasalanan, at isinisi lahat sa kanyang ina. Si Dolores, na nawala sa sarili, ay pinaghahampas si Ramon. Ikaw na anak na isusumpa. Ikaw ang nagnakaw ng titulo ng bahay ko at isinanla para sa utang. Ikaw ang gumawa sa akin na isang pulubi sa katandaan ko. Sa loob ng bahay na mainit na parang sauna. Isang nakasusuklam na away sa pagitan ng mag-ina ang naganap. Ang tanawin ng kanilang pagsasabunutan, pagpupunit ng damit, at paggulong sa sahig, ay ang katapusan ng mga nilalang na nabulag ng kasakiman. Tanging ang kanilang maruruming sigawan ang pumuno sa bahay. Sa tabi nila, ang smartphone ni Ramon na nakahandusay sa sahig ay kumislap na may bagong notifikasyon. Huminto sandali ang kanilang pag-aaway. Sa screen, lumitaw ang isang ultimatum mula sa korte. Bukas ng 2:00 ng hapon, pupunta kami sa inyong tirahan para sa pagsamsam ng ari-arian. Kung wala kayo, gagawin ng sapilitang pagbubukas. Iyon ay isang tiyak na hatol ng kamatayan. Matapos makumpirma ang abiso, tiningnan ni Ramon ang wasak na mesa, na may mukhang puno ng mga galos, at tumawa na parang baliw. Sa kanyang mga mata, tanging desperasyon at takot ang nakaukit. Wala na. Ang pera ko, ang kotse ko, ang bahay ko, ang kumpanya ko, lahat wala na. Isa na akong pulubi. Ang gabing iyon ay ang gabi ng kanilang kabuang pagkawasak, kung saan ang kalupitan nila kay Adela ay bumalik sa kanila nang may libu-libong beses na interes at pumutol sa kanilang mga leeg. Ang malamig na simoy ng hangin ay tila hindi maramdaman dahil sa init sa loob ng malaking convention center kung saan ginaganap ang fashion show. Daan-daang flash ng kamera, ang walang tigil na kumikislap. Ngayong araw, naitala ng higanting fashion company ang pinakamataas na benta mula nang itatag ito, at ipapakilala namin sa inyo ang utak sa likod ng mga makabagong disenyo na ganap na nagbago sa industriya. Sa gitna ng libu-libong VIP, ang boses ng MC ay umalingaw-ngaw. Narito na ang head designer at head auditor ng head office na mamumuno sa mundo ng fashion sa Pilipinas. Si Ginang Adela Cruz. Sa sandaling iyon, ang kanyang tunay na pangalan, na sa loob ng 30 taon, ay tinawag lamang na Ale sa pabrika, ay tinawag sa pinakaprestihiyosong entablado sa Pilipinas. Si Adela, na nakasuot ng perpektong puti at gintong suit, ay nagsimulang maglakad patungo sa gitna ng entablado. Ang tunog ng kanyang takong ay isang awit ng tagumpay. Sa gitna ng palakpakan, ngumiti si Adela. Hindi na siya ang asawa o manugang na inaapi. Siya ay isang perpektong pinuno na nakatayo sa tuktok ng kanyang kaharian. Salamat, ang mga damit na pinupuri ninyo ngayon ay ang pinakatapat na resulta ng 30 taon ng mga peklat at pawis sa aking mga kalyadong daliri. Kasabay nito, ang eksena ay biglang lumipat sa isang malaki at madilim na logistics center. Salungat sa nagniningning na fashion show, ang amoy ng pawis at alikabok ang bumalot sa lugar. Hoy! Doon! Bilisan nyo! Kung gagapang kayo na parang uod, huwag kayong umasa na mababayaran kayo. Ang sigaw ng foreman ay lumutang sa alikabok. Ang mga balikat ni Ramon at Dolores, na naghirap na, ay nanginig. Ang dalawang dating naghari-harian ay gumagapang na sa sahig, nakasuot ng neon-colored na vest ng mga arawang manggagawa. Ang kanilang mga kamay, na dati nakasuot ng sutla, ay mayroon na lamang murang guwantes. Si Ramon, na nagbubuhat ng isang 20 kilong kahon, ay napangiwi sa sakit at ibinagsak ang kahon. Aray! Ang likod ko. Dati akong direktor na nagmamaneho ng mamahaling kotse. Bakit ngayon ay nagbubuhat ako ng kahon sa impyernong ito? Sa tabi niya, si Dolores, na naglalagay ng tape sa kahon, ay hinahampas ang kanyang masakit na likod habang umiiyak. Ang mga taong nabuhay sa luho sa pamamagitan ng pagsipsip sa dugo ni Adela ay bumagsak na sa pinakamababang antas. Noon, si Adela, na dumating para suriin ang logistics center, ay dahan-dahang lumapit sa kanila.
Nang makita ang pagdating ng head auditor, yumuko ang mga manager. Sa pamilyar na tunog ng kanyang mga hakbang, itinaas nila ang kanilang mga ulo. Nanginginig ang mga mata ni Ramon, ngunit hindi man lang sila tiningnan ni Adela. Sa halip namang insulto, kinontrol niya sila gamit ang isang malamig at obhektibong wika. Lampas na ng 10 minuto ang oras ng pahinga. Ang mga manggagawang nakahandusay sa sahig, huwag kayong magtamad-tamaran. Bumalik na kayo sa linya at magbuhat ng kahon. Nang marinig ang matalas na boses, nanginig sina Ramon at Dolores at sinubukang magmakaawa. Ngunit ang tingin ni Adela ay nasa listahan lamang. Numero 405, 406. Malayo pa kayo sa target ninyo ngayon. Kaya obligado kayong mag-overtime. Hanggang hating gabi. Ang mapait na katotohanan, kung saan ang kanilang mga pangalan ay naging numero na lamang. At ang huling pako ay ibinaon ni Adela. At ang sahod nyo ngayong buwan ay 80% na binawas para sa bayad sa multa sa korte. Alam nyo, kahit magtrabaho kayo, hanggang sa mamatay kayo sa pagod, wala kayong perang matatanggap. Nang marinig ang perpektong parusa, lumuhod at nagmakaawa sina Ramon at Dolores sa sahig. Umiiyak. Tinapakan ni Adela ang kanilang mga sigaw at tumalikod. Ang kanyang mga hakbang ay hindi patungo sa alikabok, kundi sa malaking pinto kung saan sumisikat ang araw. Nang buksan ni Adela ang pinto ng madilim na bodega at maglakad patungo sa liwanag, isang mabigat na narasyon ang narinig. Hindi ito paghihiganti. Ito ay ako, na sa wakas ay binabawi ang aking tunay na pangalan at posisyon na ninakaw. At pinakinabangan ninyo ng walang hiya. Sa kanyang likuran, dahan-dahang bumaba ang mabigat na bakal na pinto na naghihiwalay sa liwanag at dilim. Ang tunay na buhay ng babaeng nagngangalang Adela Cruz ay sa wakas ay nagsimula na sa isang perpekto at maningning na kabanata. Sa loob ng 30 mahaba at madilim na taon, nabuhay si Adela bilang anino sa harap ng isang lumang makina ng pananahi. Ang mga mayayabang na taong walang awang nagsamantala sa kanyang dugo at pawis ay hindi kailanman pinangarap na ang isang lumang gunting na itinapon nila sa kalye ay perpektong puputol sa kanilang kayabangan. Ang parusang ipinataw ni Adela sa kanila ay hindi isang mababaw na paghihiganti, kundi isang makatarungan at perpektong ganti sa kanilang sariling kasakiman. Minamahal na mga manonood, kumusta ang kasiyasyang kwento ng paghihiganti ni Adela? Sa labas ng bintana, sumisikat ang bagong umaga. At matapos ang mahaba at madilim na bagyo, muling namumukadkad ang magagandang bulaklak. Naniniwala ako na ang ating buhay ay hindi naiiba sa batas ng kalikasan. Sa dulo ng inyong mga magaspang na daliri, kayong mga nabuhay na nagsakripisyo bilang asawa, manugang, at ina, ay nakatago ang isang halimuyak na mas mahalaga pa sa pinakamahal na hiyas. Dahil sa mahaba at mabigat na pagsubok, muli tayong isinilang bilang isang malakas at marangal na tao. Ngayon, higit pa sa paglilingkod sa iba, buong puso naming sinusuportahan kayo na lumabas sa mundo at ipagmalaki ang inyong sariling pangalan. Kung ang kuwento ni Adela ay nagbigay ginhawa sa inyong puso, bago iwanan ang video na ito, hinihiling namin na pindutin ninyo ang pulang subscribe button at like. At kung mayroon kayong mga kaibigan na nasaktan tulad ni Adela at nangangailangan ng aliw, lubos naming pasasalamatan kung ibabahagi ninyo ang video na ito. Ang isang komento ng suporta at isang share button mula sa inyo ay ang pinakamalaking lakas para sa maraming Adela na nagsisimula ng bagong yugto sa kanilang buhay. Tulad ng maaliwalas na umaga, ipinagdarasal namin na ang inyong buhay ay laging puno ng mainit at maningning na mga araw. Hanggang dito na lang ang dekalibreng drama mula sa kwento ng buhay na nagpapataas ng inyong dignidad. Salamat po.